Good day po mga kalayas. Andito po tayo sa Quiapo. Pero bago po ninyo panoorin ang aking buong detalye ng video ay mangyari po lamang na mag-subscribe and mag-like po kayo sa aking video and mag-iwan na rin po kayo ng komento. Maraming salamat po. Sobrang dami pa rin po ng mga Pilipino talaga na mga deboto sa ating, lalo dito sa ating Pilipinas, na umaasa pa rin ang kalusugan na ng katawan at sa pang-araw-araw nilang mga pamumuhay. Kaya tuwing taon-taon ay nagtitipon-tipon sila dyan sa Quiapo, sa Maynila, para idaos ang Black Nazarene. Kaya madami pa rin mga deboto nanggaling pa sa iba't ibang probinsya. Sila po yung mga nakatapak, walang mga tsinelas, ang karamihan sa mga nakikita kong mga tao dito. First time ko pong pumunta dyan sa Quiapo, na taon lang po na may ganyan pala, pero hindi ko po alam. Kaya ginawa ko po ay pumunta na lang po ng Quiapo sa Maynila para makita rin yung kanilang mga pagdaraos ng Black Nazarene. Makikita nyo napakadami pong tao sa paligid. Hindi pa po nalabas yung talagang totoong kwan yan. Nag-uumpis pa lang po yan, hindi pa ipinaparada ang Black Nazareno. Hindi pa nila inilalabas, pero napakadami na pong tao dyan. Sobrang dami po. Mga bata, matanda, yung iba may mga sakit pa, dinadala nila dyan siguro taon-taon para masilayan yung Black Nazarene. Ayan po. Ang itim na Nazareno na nakilala bilang Poong Jesus Nazareno, Nuestra Padre Jesus Nazareno, ay ang gataong imahe ni Jesus na may pasan-pasan na krus na nakalagay sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Mula pa noong 1787, ito ay gawa sa itim na kahoy na nakabihis na maroon na bata. Sinasabing nasunog ito sa galeyong sinasakyan nito mula sa Mexico patungong Maynila, ngunit walang katiyakan ng sanhi na ng itim nitong kulay na parang mga pagpapalagay lamang noong nagkaroon ng ikalawang digmaan pandaigdig ay naputol ang totoong kamay nito sa kanan, ngayon ay itinatago sa loob ng simbahan. Yan po ang kasaysayan ng ating Poong Nazareno, itim na Poong Nazareno. Ang mga relihiyosyong pamimituho ng Poong Nazareno ay pinagmulan ng kabilang ng mga Pilipino na tukuyin ang kanilang mga sarili pagpapasakit ng Panginoong Hesukristo. Maraming mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay nauugnay sa kanilang kahirapan at pang-araw-araw na pakikibaka sa sugat at masaklap na naranasan ni Jesus na kinakatawan ng imahe. Kahit na ang pintakasin ng basilika mismo na si San Juan Bautista, ang itim na Nazareno, ay mapuspos ito dahil sa apela ng masa. Ang mga deboto ay nagbibigay pugay sa pamamagitan ng pagpapalakpak sa kanilang mga kamay sa katapusan ng bawat misa na inaalay sa dambana. Ang katangi-tanging debosyon na ito ng mga Pilipino na itim na Nazareno ay nakapagbigay ng karagdagang
papuri mula sa dalawang paa sina Inocencio noong 1650 sa pagkakatatag ng Cofradia de Jesus Nazareno at Pio XVII noong ika-19 siglo sa pamamagitan ng pagbibigay ng indulhensya ng mga nagdarasal sa imahe ng itim na Nazareno. Sa kasalukuyan po, ang debosyon sa itim na Nazareno ay patuloy na nagbibigay ng sigla at kapayapaan sa mga deboto sa kabila ng mga sakit, galos, sugat at kung minsan ay kamatayan ang nagaganap tuwing prosesyon at tila di alintana ng mga deboto. Ganyan ang mga Pilipino sa pagganap ng Black Nazarene taon-taon. Kaya hindi natin sila masisisi dahil yan na yung parang naging tradisyon ng mga Pilipino po para gunitain taon-taon ang Black Nazareno. Yan po ang maikling kasaysayan ng ating Nazareno. Sa ibaba ay ang mga titik ng pambansang awit na binubuo ni Lucio San Pedro na ginagamit sa simbahan ng Quiapo bilang pangunahing awit sa itim na Nazareno. Ayan, yung mga may kanta pa rin sila. Ayan, taon-taon po yan dyan po sa simbahan ng Nazareno ginaganap po yan. Kaya masaya tayo kahit papano mga kalayas nakita natin kung paano sila magtipon-tipon. Yung mga galing pa sa mga iba't ibang mga probinsya, pumupunta pa talaga sila dyan taon-taon para lang makasama sa prosesyon ng itim na Nazareno na sinasabing nakakapagpagaling ng mga may sakit at saka sa pang-araw-araw na kabuhayan. Katulad nating mga Pilipino ay umaasa pa rin sa pang-araw-araw na ganyang pagdarasal kung maging maayos ang ating pamumuhay. Wala naman pong masama din siguro kung hindi natin subukan at samahan natin ang pagdarasal palagi na nawa ay tayo ay bigyan lagi ng kaligtasan at kaayusan ng kapangatawan. In Jesus' name, Amen. Yung mga ibang Pilipino na galing sa mga probinsya, mga kalayas, halos dyan sila natutulog. Makikita nyo. May nakita rin ako mga baby, mga sanggol po na dyan na rin natutulog kasama yung kanilang mga magulang. At marami din naman tayong mga kababayan dyan na nakakita ko na nagbibigay ng pagkain ng libre, inumin, mga tubig po, tsaka mga pagkain na ayan makikita nyo, nagbibigay sila ng mga tubig bilang pagtulong na rin sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya nakakatuwa naman po na sa unang pagkakataon ay nakaranas din ako kahit paano ng ganitong pagtitipon sa Quiapo, Maynila. Nakita ko yung paano nagkakaisa yung mga Pilipino sa pakaraming tao na pumupunta po dyan pala taon-taon. Ayan. Kahit hanggang sa pagbalik ko sa aking destinasyon ay talagang napakahirap sumakay dahil sa sobrang dami pong tao talaga. Hindi ko na lang po nahintay ang prosesyon at talagang
malayo pa po yung aking biyahe din pa uwi ng probinsya. Kaya minarapat ko na po na umuwi na rin. Kaya kahit papano nasilayan ko rin yung mga taong mga deboto na paano sila magtipon-tipon sa ganyang Black Nazarene kung tawagin nga nila.